Ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Hindi ko po na-expect kasi nakasakay po siya sa e-bike. Nagsumbong sa resibo si Jen nang tangayin ni John ang kanilang anak na labag sa napagkasundoan nilang dalawa. Ano kaya ang mangyayari sa pagtutuos ng dalawa? Kahit sabik si Jen sa anak, pinayuhan siya ng CSWD na huwag munang lapitan ng bata. Ibinigay ng Taguig City Social Welfare Development Office o CSWD ang demand letter kay John. Pwede po, hintayin na lang po bukas. Nakapirma siya, ma? Nakapirmahan niya po yung receiving copy. Nasa kanya na po yung letter. Kasama ko po ngayon si Jen, ang tumatayong complainant. Nung isang araw, nagpadala po ng tinatawag na demand letter ang City Social Welfare Office. Dito po sa dating kapareha ni Jen at ngayon po yung itinakda nilang petsa ng paghaharap. At sa ating impormasyon, narito na po sa Taguig City Hall yung pinadala ng demand letter, yung dating niyang kapareha para kung sila'y magkapaliwanagan, sila'y mag-usap sa harapan ng mga kinaukulan para once and for all, maresolba ni Jen ang kanyang problema pati yung kanyang hinaing. Marespondihan at matugunan ng mga kinaukulan. Sa tanggapan ng CSWD, pinapasok si Jen sa isang silid. Makapiling na kaya ni Jen ang 2 taong gulang na anak na nawalay sa kanya? Sa Family Code of the Philippines, nakasaad na dapat nasa kustudiya ng ina ang mga anak na below 7 years old, maliban na lang kung may nakitang dahilan ng korte para hindi ito ipagkatiwala sa ina. Sa batas po din natin, kapag hindi po married ang isang nagsasama, di ba, live-in partner, wala pong tinitingdang edad doon. So, ang custody po ay sa nanay lamang. Ang paliwanag naman ni John, Mali rin po yung ginawa ko yung bata, pero bilang ama po, masakit po na napapabayaan doon, ang payat po kasi. Sa akin na lang po bumigat yan eh. Pag ginawakan niyo po yan, sobrang gaan, ang payat po. anong salubin mo? Anong masasabi mo dito sa kinahantungan initially ng iyong reklamo? Gusto ko lang po na ibigay niya po yung full support na hinihingi ko. Hindi lang po sa bibig ko na una, kundi rin po sa dinadala ko. Ayaw sa akin sumama. Medyo matagal pa bago siya sa akin sumama. Sakit po sa pakiramdam pag yung baby. Parang hindi ka niya nare-recognize na ikaw yung mama niya. Sa huli, walang nagawa si John kundi ibigay ang bata. Alinsunod sa itinakda ng batas. Matapos ang mahigit 2 buwan, muling naibalik kay Jen ang anak niya. Napagkasundoan ding dapat ibigay ni John ang lahat ng mga pangangailangan ng kanilang anak sa abot ng kanyang makakaya. Doon lang kasi ako sa kapakanan ng mag-ina mo muna. Kami ba'y makakaasa na magiging payapa na sila sa mga susunod na araw? Hindi na sila pupunta sa amin para mag-report o magsumbong ulit? Opo. Mga ako po na Tapos, yun, binigay ko naman yung pangangailangan ng bata eh. Okay naman sa akin. Kaso nga lang, mali nga ako yung ginawa ko. Nagmahal, nasaktan, babangon. Natuldo ka na ang pangungulila ni Jen sa kanyang anak at sisikapin daw niyang bigyan ng bata ng magandang bukas, kabiling siya. Ito na lang po yung gusto ko makuha ko po talaga yung anak ko. Makasama ko po. Kasi hindi ko po talaga kaya no. Wala sa akin yung baby ko. Ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.